Sa paanan ng luntiang kabundukan ay matatagpuan ang payapang baryo ng San Miguel. Maliit lamang ang baryong iyon, ngunit puno ng mga taong masisipag at magkakakilala. Tuwing umaga ay maririnig ang tilaok ng mga manok, ang pagaspas ng mga dahon, at ang masayang pagbati ng mga magsasakang papunta sa kanilang bukirin. Sa dulo ng baryo ay may isang lumang kubo na napapalibutan ng malalaking puno ng mangga at kawayan. Doon nakatira si Lolo Isko, isang 70 taong gulang na magsasaka na halos buong buhay ay ginugol sa pagtatanim. Hindi siya mayaman. Ang kanyang mga damit ay luma na at maraming tahi. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa matagal na pagtatrabaho sa bukid. Ngunit sa kabila ng kanyang kahirapan, kilala siya sa buong baryo bilang isang taong mabait, matapat at laging handang tumulong. Tuwing may nawawalang baka, isa si Lolo Isko sa unang naghahanap. Kapag may sakit na kapitbahay, siya ang nagdadala ng mga halamang gamot. Kapag may pamilyang walang makain, kahit kaunti lamang ang kanyang ani ay ibinabahagi niya ito. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi niya inuuna ang sarili. Ngumingiti lamang siya. Kapag busog ang buong baryo, parang busog na rin ako. Namatay na ang kanyang asawa, maraming taon na ang nakalipas. Ang kanilang nag-iisang anak ay lumuwas sa lungsod upang magtrabaho at bihira nang makauwi. Kaya halos mag-isa na lamang siyang namumuhay. Gayunman, hindi siya nagreklamo. Tuwing madaling araw ay bumabangon siya bago sumikat ang araw. Pagkatapos magdasal ay agad siyang pupunta sa kanyang maliit na bukid. Isang umaga, habang nag-aararo siya ng lupa, napansin niyang may matigas na bagay na tinamaan ng dulo ng kanyang araro. Tumigil siya. Inalis niya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Unti-unting lumitaw ang isang makinis na batong kulay asul na may bahagyang gintong ningning. Hindi ito karaniwang bato. Kahit natatakpan ng lupa ay tila may sariling liwanag ito. Hinawakan iyon ni Lolo Isko. Mainit ito ngunit hindi nakapapaso. Kay gandang bato, bulong niya. Inisip niyang baka mahalaga iyon kaya maingat niya itong nilinis sa ilog bago iniuwi. Pagdating sa kanyang kubo ay inilagay niya ang bato sa ibabaw ng lumang mesa. Hindi na niya ito gaanong pinansin. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang simpleng pamumuhay. Lumipas ang ilang araw. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang buong baryo. Habang nagpapahinga si Lolo Isko ay napansin niyang may kakaibang liwanag na nagmumula sa kanyang mesa. Nagulat siya. Ang batong kanyang napulot ay unti-unting kumikinang. Lumakas ng lumakas ang liwanag hanggang mapuno nito ang buong kubo. Maya-maya ay isang malumanay na tinig ang kanyang narinig. Hawak mo ang batong hiling. Napalingon si Lolo Isko sa iba't ibang sulok ng kubo ngunit wala siyang nakitang tao. Muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Sa bawat kabilugan ng buwan ay maaari kang humiling ng isang bagay. Napatayo siya. Hindi siya makapaniwala. Isa lamang ang hiling sa bawat buwan. Hindi maaaring gamitin ang kapangyarihan para sa kasamaan. Ang bawat hiling ay dapat manggaling sa pusong tapat. Pagkatapos noon ay unti-unting nawala ang liwanag. Tahimik muli ang buong kubo. Matagal na nakatitig si Lolo Isko sa mahiwagang bato. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba iyon. Kinabukasan ay nagpatuloy siya sa kanyang gawain na parang walang nangyari. Ngunit nang dumating ang sumunod na gabi, ang kabilugan ng buwan, muli na namang kumislap ang bato. Naalala niya ang narinig niyang tinig. Napaisip siya. Marami siyang maaaring hilingin. Maaari siyang humiling ng malaking bahay, maraming ginto, malawak na lupain, masarap na pagkain habang buhay. Ngunit habang iniisip niya ang mga iyon, naalala niya ang mga kapitbahay na nahihirapan.
Naalala niya ang mga batang kulang sa pagkain. Naalala niya ang mga bukiring natutuyo kapag tag-init. Napabuntong hininga siya. Tila mas kailangan nila ang himala kaysa sa akin. Humawak siya sa bato. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At doon nagsimulang magbago ang kanyang kapalaran. Tahimik ang buong paligid. Ang maliwanag na buwan ay nakasabit sa kalangitan, habang ang malamig na hangin ay marahang dumadampi sa mga puno. Sa loob ng kanyang maliit na kubo ay mahigpit na hawak ni Lolo Isko ang mahiwagang bato. Hindi pa rin siya lubos na naniniwalang totoo ang lahat. Subalit daman niya ang kakaibang init na nagmumula rito. Muli niyang narinig ang mahiwagang tinig. Sabihin mo ang iyong hiling. Napapikit si Lolo Isko. Hindi niya inisip ang sarili. Sa halip ay inalala niya ang buong baryo. Noong nakaraang buwan ay halos walang ani ang mga magsasaka dahil sa matinding tagtuyot. Maraming pamilya ang kulang sa bigas. May mga batang natutulog na gutom. May matatandang walang gamot. Unti-unti siyang nagsalita. Hiling ko na magkaroon ng sapat na ulan upang muling mabuhay ang aming mga bukirin. Sana'y maging masagana ang aming ani upang wala nang magutom sa aming baryo. Pagkasabi niya nito ay biglang kumislap ng napakalakas ang bato. Maya-maya ay bumalik ang katahimikan. Kinabukasan ay tila walang kakaibang nangyari. Ngunit pagsapit ng hapon ay unti-unting nagtipon ang maiitim na ulap. Hindi nagtagal ay bumuhos ang banayad na ulan. Hindi ito bagyo, hindi ito mapanira. Sapat lamang upang mabasa ang mga tuyong bukirin. Nagpatuloy ang ulan sa loob ng ilang araw. Masayang-masaya ang mga magsasaka. Unti-unting nabuhay ang kanilang mga pananim. Lumago ang mga palay. Naging luntian muli ang mga taniman. Lumipas ang ilang linggo. Dumating ang panahon ng anihan. Hindi makapaniwala ang lahat. Ito ang pinakamagandang ani sa loob ng maraming taon. Punong-puno ng palay ang bawat kamalig. Ang mga gulayan ay hitik sa bunga. Maging ang mga puno ng mangga ay nagsipamunga ng sagana. Nagdiwang ang buong baryo. Maraming nagsabing pinagpala sila ng langit. May ilan ding naniwalang nagkataon lamang ang lahat. Ngunit si Lolo Isko ay nanatiling tahimik. Hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa batong hiling. Ayaw niyang purihin siya ng mga tao. Mas gusto niyang manatiling lihim ang pinagmulan ng himala. Sa halip ay nagpatuloy siya sa kanyang simpleng pamumuhay. Ngunit may isang tao sa baryo na nagsimulang magtaka. Napansin nito na tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan ay tila may kakaibang liwanag na nagmumula sa kubo ni Lolo Isko. Mula sa malayo ay palihim niyang pinagmamasdan ang matanda. Hindi pa niya alam kung ano ang lihim na itinatago nito. Ngunit buo na ang kanyang pasya. Malalaman niya ang katotohanan. Lumipas ang ilang linggo matapos ang masaganang anihan. Ang buong baryo ng San Miguel ay napuno ng kasiyahan. Ang mga kamalig na dati halos walang laman ay ngayon ay punong-puno ng palay. Ang mga gulayan ay namunga ng sagana at maging ang mga punong matagal nang hindi namumunga ay tila muling nabuhay. Maraming pamilya ang muling nagkaroon ng pag-asa. Ang mga batang dati nagugutom ay nakakakain na ng 3 beses sa isang araw. Ang mga magsasaka ay muling nakapag-ipon ng binhi para sa susunod na taniman. Ang ilan ay nakapagpagawa pa ng kanilang mga sirang bahay. Si Lolo Isko ay nanatiling tahimik. Araw-araw ay ginagawa pa rin niya ang kanyang nakasanayang gawain. Gigising siya bago magbukang liwayway, magdarasal, at pupunta sa kanyang maliit na bukirin. Walang sino man ang mag-aakalang siya ang dahilan ng pagbabagong naganap sa baryo. Subalit hindi lahat ay kontento sa simpleng paliwanag na biyaya lamang ng kalikasan ng lahat.
May isang lalaki sa baryo na nagngangalang Tomas. Isa rin siyang magsasaka, ngunit madalas siyang mainggit sa tagumpay ng iba. Hindi naman siya masamang tao, ngunit madalas siyang magpadala sa kanyang pagnanais na magkaroon ng higit kaysa sa kanyang kapwa. Noong gabing sumapit ang nakaraang kabilugan ng buwan, napansin niya ang kakaibang liwanag na nagmumula sa kubo ni Lolo Isko. Hindi niya iyon malimutan. May kakaiba talaga roon, sabi niya sa sarili. Mula noon ay palihim niyang minamasdan ang matanda. Napansin niyang walang nagbabago sa pamumuhay ni Lolo Isko. Pareho pa rin ang lumang kubo, ang lumang sombrero at ang kupas na mga damit. Kung mayroon man siyang kayamanan, bakit hindi niya ito ginagamit? Lalong lumalim ang kanyang pagtataka. Isang umaga, nagpasiya siyang dalawin si Lolo Isko. Nadatnan niya ang matanda na nagdidilig ng mga gulay. Magandang umaga, Lolo Isko. Magandang umaga rin, Tomas. Halik ka, maupo ka muna. Pinaupo siya ng matanda sa lilim ng punong mangga at inalok ng malamig na tubig. Nag-usap sila tungkol sa bukid, sa ani at sa panahon. Maya-maya ay nagtanong si Tomas, Lolo, hindi ba kayo nagtaka kung bakit biglang sumagana ang ating baryo? Ngumiti lamang si Lolo Isko. Maraming bagay ang hindi natin kayang ipaliwanag. Ang mahalaga ay gamitin natin ang biyayang natanggap ng tama. Hindi nasiyahan si Tomas sa sagot. Pakiramdam niya ay may inililihim ang matanda. Pag-uwi niya ay lalo siyang naging mausisa. Nang sumapit ang susunod na mga gabi, muli niyang binantayan ang kubo ni Lolo Isko mula sa likod ng matataas na damo. Hindi siya lumalapit. Tahimik lamang siyang nagmamasid. Samantala, sa baryo ay nagsimulang magkaroon ng bagong suliranin. Ang maliit na tulay na nagdurugtong sa dalawang bahagi ng baryo ay unti-unti nang nasisira. Tuwing may dumaraang kariton ay nanginginig ang mga kahoy nito. Natatakot ang mga magulang na baka isang araw ay bumigay ito habang may tumatawid na mga bata. Nagtipon ang mga pinuno ng baryo. Nais nilang gumawa ng bagong tulay, ngunit kulang ang kanilang pondo. Maraming pamilya ang handang tumulong sa paggawa, ngunit wala silang sapat na materyales. Nakarating ang balitang iyon kay Lolo Isko. Habang pauwi siya ay napatingin siya sa ilog. Nakita niya ang mga batang tumatawid ng dahan-dahan habang hawak-hawak ang lumang lubid sa gilid ng tulay. Napabuntong hininga siya. Kung ito ang susunod kong hihilingin, maraming buhay ang maaaring mailigtas. Ngunit kailangan pa niyang maghintay. Hindi pa dumarating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Kaya't nagdasal lamang siya na manatiling ligtas ang lahat hanggang sa dumating ang tamang panahon. Habang papalubog ang araw, hindi niya napansing may isang pares ng mga matang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Si Tomas ay patuloy na nagmamasid at lalo siyang naging determinado na malaman ang lihim ng matanda. Mabilis na lumipas ang mga araw. Unti-unting naging bilog ang buwan at muling dumating ang gabing hinihintay ni Lolo Isko. Tahimik ang buong baryo ng San Miguel. Tanging huni ng mga kuliglig at marahang ihip ng hangin ang maririnig. Sa loob ng kanyang maliit na kubo, inilabas ni Lolo Isko ang mahiwagang bato at marahang inilapag sa ibabaw ng lumang mesa. Maya-maya ay nagsimula itong magningning. Ang bughaw nitong liwanag ay unti-unting lumakas hanggang mapuno ang buong silid. Muling narinig ni Lolo Isko ang mahiwagang tinig. Panahon na upang gamitin ang iyong hiling. Hindi siya nag-atubili. Naalala niya ang lumang tulay na halos bumigay na. Naalala niya ang mga batang tumatawid araw-araw upang makapasok sa paaralan.
Naalala rin niya ang mga magsasakang dumaraan doon upang maihatid sa pamilihan ang kanilang mga ani. Humawak siya sa mahiwagang bato at taimtim na nagsalita. Hiling ko na magkaroon ang aming baryo ng isang matibay at ligtas na tulay upang wala ng mangamba sa pagtawid at upang maging madali ang pamumuhay ng aming mga kababayan. Biglang kumislap ng napakalakas ang bato. Pagkaraan ng ilang sandali ay muling bumalik ang katahimikan. Ibinaba ni Lolo Isko ang bato at nagpasalamat sa may kapal. Hindi niya alam kung paano matutupad ang kanyang hiling, ngunit nagtitiwala siyang mangyayari ito sa tamang panahon. Kinabukasan, maagang nagising ang buong baryo sa kakaibang balita. May ilang karpintero at manggagawa mula sa kalapit na bayan ang dumating dala ang mga kahoy, bato, bakal at iba pang materyales. Kasama nila ang ilang pinuno ng bayan na nagsabing may isang hindi nagpakilalang tagapagkaloob ang naglaan ng lahat ng kailangan upang makagawa ng bagong tulay. Walang sino man ang nakaaalam kung sino ang nagbigay ng tulong. Natuwa ang buong baryo. Nagkaisa ang lahat sa paggawa. Ang mga kalalakihan ay nagbuhat ng mga troso. Ang mga kababaihan ay naghanda ng pagkain para sa mga manggagawa. Maging ang mga kabataan ay tumulong sa pagdadala ng maliliit na kagamitan. Hindi nagtagal ay natapos ang isang matibay na tulay na yari sa matitibay na kahoy at bato. Mas malapad ito kaysa sa dati at may matitibay na harang sa magkabilang gilid upang maging ligtas ang mga tumatawid. Masayang masaya ang mga bata. Hindi na sila natatakot pumasok sa paaralan. Mas naging madali rin ang pagdadala ng mga ani papunta sa pamilihan. Lalong umunlad ang kabuhayan ng baryo. Habang nagsasaya ang lahat sa pagbubukas ng bagong tulay, tahimik lamang na nakatanaw si Lolo Isko mula sa ilalim ng isang punong mangga. Hindi niya hinangad ang papuri. Sapat na sa kanya ang makita ang kasiyahan ng kanyang mga kababayan. Ngunit may isang taong hindi natuwa. Si Tomas. Habang pinagmamasdan niya ang bagong tulay, lalo siyang naniwalang may kaugnayan ito sa mahiwagang liwanag na nakita niya sa kubo ni Lolo Isko. Dalawang himala na ang nangyari matapos ang bawat kabilugan ng buwan, bulong niya sa sarili. Hindi na ito maaring nagkataon lamang. Noong gabing iyon, gumawa siya ng isang pasya. Sa susunod na kabilugan ng buwan, susundan niya si Lolo Isko at aalamin niya ang lihim na matagal nang itinatago ng matanda. Hindi niya alam na ang kanyang matinding pag-uusisa ay magsisimula ng isang pangyayaring susubok hindi lamang sa kanyang pagkatao, kundi pati sa kapayapaan ng buong baryo. Pagkatapos maitayo ang bagong tulay, lalong naging maunlad ang baryo ng San Miguel. Mas mabilis nang naihahatid ng mga magsasaka ang kanilang mga ani sa pamilihan. Ang mga bata ay ligtas nang nakapapasok sa paaralan. Maraming pamilya ang nagsimulang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Sa gitna ng lahat ng kasiyahan, nanatiling simple ang buhay ni Lolo Isko. Tuwing umaga ay nasa bukid pa rin siya at tuwing gabi ay maagang nagpapahinga sa kanyang kubo. Ngunit si Tomas ay hindi mapakali. Araw-araw niyang iniisip ang lihim ng matanda. Habang mas dumarami ang mga biyayang natatanggap ng baryo, lalo siyang naniniwalang may mahiwagang kapangyarihang nakatago si Lolo Isko. Dumating muli ang mga araw bago ang kabilugan ng buwan. Lihim na naghanda si Tomas. Pinag-aralan niya kung saan siya maaaring magtago upang makita ang nangyayari sa kubo nang hindi napapansin. Napili niya ang makapal na kumpol ng kawayan sa likod ng bahay ni Lolo Isko. Pagsapit ng gabi ng kabilugan ng buwan, tahimik siyang nagtungo roon. Mataas ang buwan at maliwanag ang buong paligid. Mula sa kanyang pinagtataguan ay kitang-kita niya ang maliit na bintana ng kubo. Sa loob,
nakita niyang nakaupo si Lolo Isko sa harap ng mesa. Pagkaraan ng ilang sandali, may kakaibang liwanag na nagsimulang lumabas mula sa loob ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Unti-unting lumakas ang liwanag hanggang halos hindi niya matingnan ng diretso. Pagkatapos ay nakita niyang hawak ni Lolo Isko ang isang makinang na bato. Bagaman hindi niya marinig ang lahat ng sinabi ng matanda, nakita niyang tila may kinakausap ito. Makalipas ang ilang minuto ay muling humina ang liwanag. Tahimik na muli ang paligid. Nanginginig sa pananabik si Tomas. Hindi na siya naghintay pa. Pagkaalis ni Lolo Isko sa harap ng mesa upang magpahinga, dahan-dahan siyang umalis sa kanyang pinagtataguan. Sa kanyang isip ay iisa lamang ang umiikot na tanong. Ano kaya ang kapangyarihan ng batong iyon? Kinabukasan, nagsimulang kumalat ang balita sa baryo tungkol sa bagong biyayang dumating. May isang grupo ng manggagamot mula sa bayan ang dumating upang magbigay ng libreng gamutan sa mga tao. Nagdala sila ng mga gamot para sa matatanda at mga bata. Maraming may sakit ang gumaling. Maraming pamilya ang nabawasan ang kanilang mga alalahanin. Muli na namang nagpasalamat ang buong baryo. At muli ring napansin ni Tomas na nangyari iyon matapos ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ngayon ay halos sigurado na siya. May kapangyarihan ang mahiwagang bato. Sa mga sumunod na araw ay hindi na siya mapakali. Noong una, gusto lamang niyang malaman ang lihim. Ngunit habang iniisip niya ang bato, may bagong damdaming unti-unting lumaki sa kanyang puso. Naisip niya kung gaano karaming kayamanan ang maaari niyang makuha. Maaari siyang magkaroon ng malaking bahay, malawak na bukirin. Maraming hayop, hindi na niya kailangang magtrabaho ng mabigat. Habang tumatagal, ang kanyang pag-uusisa ay napalitan ng matinding pagnanasa. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa kanyang bahay, napatingin siya sa buwan. Kung mapapasa kamay niya ang mahiwagang bato, maaaring magbago ang kanyang buhay. Ngunit kasabay ng pag-iisip na iyon ay may munting tinig sa kanyang kalooban na nagsasabing mali ang kanyang balak. Naalala niya kung gaano kabait si Lolo Isko. Naalala niya kung paano nito tinulungan ang buong baryo. Subalit mas malakas ang tukso na unti-unting bumabalot sa kanyang isip. Sa kabilang dako, walang kamalay-malay si Lolo Isko sa nangyayari. Masaya siya dahil sa kanyang ikatlong hiling ay maraming may sakit ang natulungan. Ngunit habang nakatanaw siya sa malayong kabundukan isang hapon, may napansin siyang bagong problema. Ang ilog na pinagkukunan ng tubig ng baryo ay nagsisimula ng lumiit. Kung magpapatuloy iyon, maaaring magkaroon ng kakulangan sa tubig sa mga darating na buwan. Napabuntong hininga siya. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating at hindi niya alam na mas malapit na rin ang pagsubok na magmumula mismo sa isang taong kilala niya. Si Tomas ay nagsisimula ng gumawa ng plano upang makuha ang lihim ng batong hiling. Lumipas ang mga linggo matapos ang ikatlong himalang dumating sa baryo. Ang mga may sakit ay unti-unting gumaling at muling naging masigla ang pamumuhay sa San Miguel. Ngunit kasabay ng pag-unlad ay may bagong suliraning unti-unting lumitaw. Araw-araw ay lalong kumakaunti ang tubig sa ilog. Ang dating malakas na agos ay naging mabagal at ang ilang bahagi nito ay nagsimulang matuyo. Nababahala ang mga magsasaka sapagkat ang ilog ang pangunahing pinagmumulan ng patubig sa kanilang mga bukirin. Isang hapon ay nagpulong ang mga pinuno ng baryo. Kung hindi uulan sa mga susunod na buwan, maaaring matuyo ang ating mga pananim, sabi ng kapitan. Nagkaroon ng iba't ibang mungkahi, ngunit wala sa mga ito ang sapat upang malutas ang problema. Tahimik lamang na nakinig si Lolo Isko.
alam niyang may pagkakataon pa siyang makatulong kapag dumating ang susunod na kabilugan ng buwan. Ngunit tulad ng dati, wala siyang sinabi tungkol sa batong hiling. Samantala, si Tomas ay lalo pang naging abala sa pagbabantay sa matanda. Napansin niyang tuwing aalis si Lolo Isko upang magbukid ay naiiwang nakasara ang kanyang kubo. Ilang ulit na niyang naisip na pumasok at hanapin ang mahiwagang bato. Ngunit sa tuwing lalapit siya sa pinto, tila may kakaibang kaba na pumipigil sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Isang umaga, habang naglalakad si Tomas pauwi, nakita niyang may isang batang umiiyak sa gilid ng daan. Nawawala pala ang alagang kambing ng bata. Bagaman nagmamadali siya, naalala niya kung paano laging tumutulong si Lolo Isko sa mga nangangailangan. Nagpasya siyang samahan ng bata sa paghahanap. Halos 2 oras silang naghanap hanggang sa makita nila ang kambing na naipit sa masukal na damuhan. Nang maibalik niya ito sa bata, labis ang pasasalamat ng pamilya nito. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, nakaramdam si Tomas ng kakaibang saya. Napaisip siya, mas masarap pala sa pakiramdam ang tumulong kaysa maghangad ng bagay na hindi naman akin. Ngunit hindi pa tuluyang nawala ang tukso sa kanyang puso. Pagsapit ng gabi ng kabilugan ng buwan, muling nagningning ang batong hiling sa kubo ni Lolo Isko. Lumuhod ang matanda at taimtim na nanalangin. Hiling ko na muling dumaloy ng sagana ang tubig sa aming ilog upang hindi maghirap ang aming baryo at manatiling buhay ang aming mga pananim. Pagkasabi niya nito ay nagliwanag ng matingkad ang mahiwagang bato bago muling naging tahimik. Kinabukasan, nagulat ang mga taga San Miguel. Mula sa kabundukan ay muling bumuhos ang malamig at malinaw na tubig. Unti-unting napuno ang ilog hanggang sa bumalik ang dating malakas na agos nito. Nagdiwang ang mga magsasaka. Nailigtas ang kanilang mga pananim. Nagpasalamat ang buong baryo sa biyayang kanilang natanggap. Mula sa malayo ay tahimik na pinagmamasdan ni Tomas ang masayang mga tao. Napatungo siya. Unti-unti niyang naunawaan na ang bawat himalang nangyayari ay hindi ginagamit ni Lolo Isko para yumaman o maging makapangyarihan. Ginagamit niya ito upang paglingkuran ang iba. Ngunit kahit nagsisimula ng magbago ang kanyang puso, may isang pasya pa rin siyang kailangang gawin. Ipagtatapat ba niya kay Lolo Isko na alam na niya ang lihim ng batong hiling? O patuloy niya itong itatago habang nilalabanan ang tukso sa kanyang kalooban? Ang sagot sa tanong na iyon ang magiging simula ng pinakamahalagang yugto sa kanilang buhay. Makalipas ang ilang araw matapos muling umagos ng sagana ang ilog, naging mas masigla ang pamumuhay sa baryo ng San Miguel. Ang mga bukirin ay muling naging luntian at ang mga magsasaka ay nagtanim ng may bagong pag-asa. Si Lolo Isko ay patuloy na namuhay ng payak. Tuwing umaga ay nasa bukid siya at tuwing hapon ay nagdidilig ng mga gulay sa kanyang maliit na bakuran. Wala pa ring nakaalam sa lihim ng batong hiling. Ngunit si Tomas ay hindi na mapalagay. Sa tuwing nakikita niya ang mga batang masayang naglalaro sa tabi ng ilog at ang mga magsasakang masiglang nag-aani, lalo siyang inuusig ng kanyang konsensya. Naalala niya ang mga gabing palihim niyang minatyagan ang kubo ni Lolo Isko. Naalala rin niya ang pagkakataong muntik na niyang pasukin ang bahay ng matanda upang hanapin ang mahiwagang bato. Hindi na niya kayang itago ang bigat ng kanyang damdamin. Isang umaga matapos ang gawain sa bukid, nagtungo siya sa kubo ni Lolo Isko. Nadatnan niya ang matanda na nag-aayos ng mga gamit sa bakuran. "Magandang umaga, Lolo Isko," mahina niyang bati. "Magandang umaga rin, Tomas. Halika, maupo ka." Tahimik silang naupo sa ilalim ng punong mangga.
Ilang sandali silang walang imik. Halatang may gustong sabihin si Tomas, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Napansin iyon ni Lolo Isko. May bumabagabag ba sa iyo? Napayuko si Tomas. Lolo, kailangan kong humingi ng tawad. Nagtaka ang matanda ngunit nanatiling kalmado. Dahil po sa aking pag-uusisa, ilang beses ko kayong sinubaybayan tuwing gabi. Hindi nagsalita si Lolo Isko. Alam ko na may itinatago kayong mahiwagang bato. Tumahimik ang paligid. Tanging mahinang ihip ng hangin ang dumaraan sa pagitan nila. Ipinagpatuloy ni Tomas ang kanyang pag-amin. Noong una, gusto ko lamang malaman ang inyong lihim. Ngunit habang tumatagal, naisip kong kunin ang bato upang gamitin para sa sarili kong kapakinabangan. Nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit nang makita kong bawat hiling ninyo ay para sa buong baryo, nahiya ako sa aking sarili. Napagtanto kong mali ang aking iniisip. Tumulo ang kanyang mga luha. Humihingi po ako ng tawad. Matagal na hindi nagsalita si Lolo Isko. Pagkaraan ng ilang sandali ay marahan siyang ngumiti. Tomas, ang pinakamahalagang hakbang ng isang tao ay ang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Napatingin si Tomas sa matanda. Lahat tayo ay natutuksong gumawa ng mali, ngunit hindi lahat ay may lakas ng loob na aminin iyon. Napaluha lalo si Tomas. Akala niya ay magagalit si Lolo Isko. Sa halip ay pinatawad siya nito. Ipinatong ng matanda ang kanyang kamay sa balikat ni Tomas. Ang batong hiling ay hindi tunay na kayamanan. Nasa puso ng tao ang tunay na kayamanan. Kung makasarili ang may hawak nito, walang mabuting maidudulot ang kapangyarihan. Ngunit kung ang puso ay tapat at mapagbigay, kahit walang mahiwagang bato, ay marami ng kabutihang magagawa. Malalim na tumango si Tomas. Sa araw na iyon ay nangako siyang babaguhin ang kanyang buhay. Mula noon, isa siya sa mga unang tumutulong kapag may nangangailangan sa baryo. Nagkukumpuni siya ng mga sirang bahay nang walang hinihinging kapalit. Tumutulong siya sa matatandang hindi na kayang magbuhat ng mabibigat na ani. Nagtuturo rin siya sa mga kabataang nais matutong magsaka. Unti-unti, napansin ng buong baryo ang malaking pagbabago sa kanyang ugali. Marami ang nagsabing tila naging ibang tao na si Tomas. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, may isang pangyayaring walang sino man ang inaasahan. Sa kabilang baryo ay nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa mga himalang nagaganap sa San Miguel. May ilang taong sakim sa kayamanan ang nakarinig ng mga kwentong iyon. Hindi sila naniniwalang basta na lamang pinagpapala ang baryo. Naniniwala silang may isang mahiwagang bagay na dapat nilang maangkin. At habang papalapit ang susunod na kabilugan ng buwan, ang mga taong iyon ay nagsimula ng maglakbay patungo sa baryo ng San Miguel. Dala ang balak na hanapin ang batong hiling. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pag-amin ni Tomas. Nanatiling payapa ang baryo ng San Miguel. Ang mga magsasaka ay abala sa pag-aalaga ng kanilang mga pananim at ang mga bata ay masayang naglalaro sa malawak na parang. Ngunit sa kabilang baryo ay may mga taong nakarinig ng mga kwento tungkol sa sunod-sunod na himalang nangyayari sa San Miguel. May 4 na dayuhang lalaki na mahilig maghanap ng mga nakatagong kayamanan. Ang kanilang pinuno ay si Dario, isang tusong mangangalakal na naniniwalang ang anumang may kapangyarihan ay dapat mapasa kanya. Hindi sila naniniwala sa kabutihan, naniniwala lamang sila sa kayamanan. Kung totoo ang kuwento tungkol sa mahiwagang bato, magiging pinakamayayaman tayo sa buong lalawigan, sabi ni Dario. Nagkasundo silang magtungo sa San Miguel. Pagdating nila sa baryo, nagpanggap silang mga mangangalakal na naghahanap ng mapagbebentahan ng mga kagamitan sa bukid. Magalang silang tinanggap ng mga taga-baryo. Maging si Lolo Isko ay binati sila ng may paggalang.
Hindi niya alam ang tunay nilang pakay. Sa loob ng ilang araw ay palihim na inobserbahan ng 4 na lalaki ang baryo. Napansin nilang kakaiba ang samahan ng mga tao roon. Walang nag-away tungkol sa ani. Ang magkakapitbahay ay nagtutulungan sa bawat gawain. Ang bawat pamilya ay handang magbahagi sa mga higit na nangangailangan. Nagtaka si Dario. Kung mayroon ngang mahiwagang bato, bakit hindi mayaman ang matandang iyon? Itinuro ng isa niyang kasama ang kubo ni Lolo Isko. Siya raw ang pinakamatandang magsasaka rito. Mula noon ay nagsimula silang magmasid sa kubo ng matanda. Samantala, napansin ni Tomas ang mga bagong dating. May kakaiba sa kanilang kilos. Madalas silang magtanong tungkol kay Lolo Isko at sa mga himalang nangyari sa baryo. Nagduda siya. Kinagabihan ay nagtungo siya sa kubo ni Lolo Isko. Lolo, mag-ingat po kayo. Bakit, Tomas? May mga taong hindi taga rito. Pakiramdam ko ay may hinahanap sila. Tahimik na tumango si Lolo Isko. Salamat sa babala. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip ay nanalangin siya na manatiling ligtas ang buong baryo. Tumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Muli na namang nagningning ang batong hiling sa loob ng kubo. Ngunit hindi alam ni Lolo Isko na mula sa likod ng makapal na mga puno ay lihim siyang pinagmamasdan ni Dario at ng kanyang mga kasamahan. Nakita nila ang bughaw na liwanag na tumatagos sa mga siwang ng bintana. Nagningning ang kanilang mga mata. Naroon ang mahiwagang bato, pabulong na sabi ni Dario. Ngunit pinigilan niya ang kanyang mga kasama. Huwag muna ngayong gabi. Hintayin nating makatulog ang matanda. Pagkatapos ng liwanag, ay tahimik na natulog si Lolo Isko. Hindi alam na may panganib na nakaamba. Samantala, si Tomas ay hindi rin makatulog. May hindi magandang pakiramdam na bumabagabag sa kanya. Madaling araw, habang umiikot siya sa baryo, napansin niyang may mga bakas ng paa sa paligid ng kubo ni Lolo Isko. Agad niyang naunawaan na may mga taong nagmamanman sa matanda. Mabilis siyang nagtungo sa bahay ni Lolo Isko upang balaan ito. Hindi niya alam na sa gabing iyon ay nakapagpasya na si Dario. Sa susunod na gabi, babalik sila upang nakawin ang batong hiling. Ang katahimikan ng baryo ng San Miguel ay malapit ng masubok sa pinakamalaking panganib na kanilang haharapin. Madaling araw nang dumating si Tomas sa kubo ni Lolo Isko. Agad niyang ikinuwento ang mga bakas ng paa na nakita niya sa paligid ng bahay at ang kanyang hinalang may nagbabalak magnakaw. Tahimik na nakinig ang matanda. Hindi siya natakot. Sa halip ay ngumiti siya at nagsabi, kung ang isang tao ay naghahangad lamang ng kapangyarihan para sa sarili, hindi niya kailanman matatagpuan ang tunay na halaga ng anumang kayamanan. Nagtaka si Tomas sa mga salitang iyon, ngunit hindi na siya nagtanong. Nang sumapit ang gabi, nagtipon ang ilang kalalakihan sa baryo upang magbantay sa paligid. Hindi nila alam ang tungkol sa batong hiling, ngunit handa silang protektahan ang kanilang mga kapitbahay laban sa sino mang magnanais na gumawa ng masama. Sa kabilang dako, dahan-dahang lumapit sina Dario at ang kanyang 3 kasamahan sa kubo ni Lolo Isko. Tahimik ang kanilang mga hakbang. Nang makarating sila sa bintana, nakita nilang nakapatong ang mahiwagang bato sa ibabaw ng lumang mesa. Bahagya itong kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nanlaki ang mga mata ni Dario. Iyan na ang ating pakay, mahina niyang sabi. Marahan niyang binuksan ang pinto ng kubo. Hindi ito nakakandado. Pagpasok nila, mabilis na lumapit si Dario sa mesa at dinampot ang batong hiling. Ngunit sa sandaling mahawakan niya ito,
biglang nawala ang liwanag ng bato. Naging karaniwan itong bato na walang ningning. Nagulat silang lahat. Anong nangyari? Tanong ng isa niyang kasama. Sinubukan ni Dario na magsalita. Hinihiling kong maging akin ang lahat ng ginto sa buong lalawigan. Walang nangyari. Muli siyang humiling. Hinihiling kong maging pinakamayaman ako. Tahimik pa rin ang bato. Hindi ito kumislap, hindi ito uminit. Parang ordinaryong bato lamang ang kanyang hawak. Sa sandaling iyon ay bumukas ang pinto ng kubo. Naroon si Lolo Isko at si Tomas. Hindi galit ang matanda. Mahinahon lamang siyang tumingin kay Dario. Bakit ayaw gumana? Sigaw ni Dario. Marahang sumagot si Lolo Isko. Ang batong hiling ay hindi sumusunod sa taong sakim. Ibinibigay lamang nito ang biyaya sa pusong ang hangarin ay kabutihan ng kapwa. Unti-unting yumuko si Dario. Ngayon lamang niya naunawaan kung bakit nanatiling payak ang pamumuhay ni Lolo Isko kahit hawak nito ang isang napakalaking kapangyarihan. Lumapit si Tomas. Hindi kayamanan ang nagpaunlad sa aming baryo. Pagkakaisa, pagtutulungan at kabutihan ang tunay naming yaman. Natahimik ang 4 na dayuhan. Isa-isa nilang ibinalik ang bato sa ibabaw ng mesa. Humingi sila ng tawad kay Lolo Isko at sa buong baryo. Sa halip na ipahuli sila, pinatawad sila ng matanda. Bawat tao ay may pagkakataong magbago, wika niya. Nahiya si Dario sa kanyang ginawa. Bago sila umalis ng San Miguel, tumulong muna sila sa pagkukumpuni ng ilang sirang bakod at paglilinis ng mga daan bilang tanda ng kanilang taos-pusong paghingi ng tawad. Mula noon ay nagbago rin ang kanilang pamumuhay. Hindi na sila naghahanap ng madaling yaman. Pinili nilang mamuhay ng marangal sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Samantala, muling itinago ni Lolo Isko ang batong hiling sa isang ligtas na lugar. Alam niyang hindi ang bato ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang pusong marunong gumamit ng anumang biyaya para sa ikabubuti ng iba. Ngunit may isang huling pagsubok pang naghihintay kay Lolo Isko. Sa susunod na kabilugan ng buwan, isang mahiwagang pangyayari ang magpapasya kung mananatili pa ba sa kanya ang batong hiling o tuluyan na itong mawawala. Lumipas ang 1 buwan matapos ang nangyaring pagtatangka ni Dario na kunin ang batong hiling. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Miguel. Ang mga bukirin ay luntian, ang ilog ay patuloy na umaagos, at ang mga tao ay namumuhay ng may pagkakaisa at pagtutulungan. Si Lolo Isko ay nanatiling mapagkumbaba. Kahit maraming biyayang naidulot ng mahiwagang bato, hindi siya naghangad ng anumang gantimpala o papuri. Para sa kanya, sapat nang makita ang kanyang mga kababayan na ligtas, masaya at hindi nagugutom. Dumating ang gabi ng isa na namang kabilugan ng buwan. Maliwanag ang buwan sa kalangitan. Tahimik ang buong baryo habang hawak ni Lolo Isko ang batong hiling sa loob ng kanyang kubo. Unti-unti itong nagningning tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas maliwanag ang liwanag nito kaysa sa mga nakaraang buwan. Muling narinig ni Lolo Isko ang mahiwagang tinig. Lolo Isko, sa loob ng maraming buwan ay ginamit mo ang batong hiling upang paglingkuran ang iyong kapwa. Hindi ka humiling ng kayamanan, hindi ka humiling ng kapangyarihan, hindi mo rin hiniling ang kaginhawaan para sa iyong sarili. Tapat mong ginamit ang biyayang ipinagkatiwala sa iyo. Tahimik na nakinig ang matanda.
Pagkaraan ng ilang sandali ay muling nagsalita ang mahiwagang tinig. May isa ka pang huling hiling. Ito na ang iyong pinakahuling pagkakataon. Hilingin mo ang anumang nais ng iyong puso. Napaisip si Lolo Isko. Marami siyang maaaring hilingin. Maaari niyang hilingin ang mahabang buhay, malaking bahay, maraming salapi, kalusugan habang buhay. Ngunit isa lamang ang pumasok sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga batang naglalaro sa baryo, ang mga magsasakang nagsisikap araw-araw, ang mga pamilyang muling nagkaroon ng pag-asa. Marahan niyang hinawakan ng bato at buong puso siyang nagsalita. Hiling ko na sana'y manatili sa puso ng bawat tao sa aming baryo ang pagmamahalan, katapatan at pagtutulungan. Naway hindi nila makalimutang ang tunay na yaman ay nasa kabutihan ng puso at hindi sa ginto o kayamanan. Pagkasabi niya nito ay nagliwanag ng napakalakas ang batong hiling. Napuno ng maliwanag na bughaw at gintong sinag ang buong kubo. Unti-unting humupa ang liwanag. Pagtingin ni Lolo Isko sa kanyang palad, wala na ang mahiwagang bato. Naging pinong liwanag ito na unti-unting umakyat sa kalangitan hanggang tuluyang naglaho sa pagitan ng mga bituin. Tahimik na napangiti ang matanda. Alam niyang natapos na ang kanyang tungkulin. Kinabukasan ay tila walang kakaibang nangyari. Ngunit may napansin ang mga taga San Miguel. Mas naging matulungin ang bawat isa. Kapag may nasisirang bahay, sama-sama nila itong inaayos. Kapag may nagugutom, kusang nagbabahagi ang mga kapitbahay ng kanilang pagkain. Kapag may sakit, hindi ito iniiwang mag-isa. Maging ang mga kabataan ay natutong igalang ang matatanda at tumulong sa mga gawain sa bukid. Si Tomas ay naging isa sa mga pinakamasipag na magsasaka sa baryo. Madalas niyang ikwento sa mga kabataan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kabutihang ginagawa sa kapwa. Lumipas ang maraming taon. Pumanaw si Lolo Isko sa kanyang katandaan habang napapaligiran ng mga taong kanyang tinulungan at minahal. Hindi man naiwan ang batong hiling, naiwan naman niya ang mas mahalagang pamana, ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan, at ang kanyang halimbawa na ang isang tao ay maaaring maging tunay na mayaman kahit wala siyang malaking kayamanan, basta't ang kanyang puso ay marunong magmahal at magbahagi. Mula noon, ang kwento ni Lolo Isko ay paulit-ulit na isinasalaysay sa bawat salinlahi sa baryo ng San Miguel. Hindi bilang kwento tungkol sa isang mahiwagang bato, kundi bilang kwento ng isang simpleng magsasaka na piniling gamitin ang pambihirang biyaya para sa kapakanan ng iba. At sa tuwing sumisikat ang bilog na buwan, naaalala ng mga taga San Miguel ang aral na iniwan ni Lolo Isko. Ang tunay na himala ay hindi nagmumula sa isang mahiwagang bato, kundi sa pusong marunong magmahal, magbigay at magsakripisyo para sa kapwa. Wakas,